And there was also a man that prophesied in the name of the Lord, Uriah the son of Shemaiah of Kirjath-jearim, who prophesied against this city and against this land according to all the words of Jeremiah. And when Jehoiakim the king, with all his mighty men and all the princes, heard his words, the king sought to put him to death. But when Uriah heard it, he was afraid and fled and went into Egypt. And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely Elnathan, son of Achbor, and certain men with him into Egypt. And they fetched forth Uriah out of Egypt and brought him unto Jehoiakim the king, who slew him with the sword and cast his dead body into the graves of the common people. Sabay-sabay. Nevertheless, the hand of Ahikam, the son of Shaphan, was with Jeremiah, that he should not give him unto the hand of the people to put him to death. Let's pray. Lord, masalamat sa iyong salita. Hindi, kayo po'y palain nyo lang yung salita. Panginoon, makita namin ang patutunan naman. Jeremiah, tularan namin ng katapangan, ng katapatan. At ma-relate namin ang aming sarili dito, Lord. Kung takot kami, tiwala kami sa inyo. At like what happened here, Panginoon, sinalba niyo lang si Jeremiah. At hanggang siya nga po ang Judah ay masakop na, siya pa buhay pa rin. May kalayaan. So nawa ay makita namin ang prinsipyo, Lord, na salita dito, Lord. At kayo may tapat at matapang pangaral ng inyong mga salita at suporta ng inyong gawain, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Yun. So, good evening po sa lahat. Good evening po. Miss ko kayo, ha. So, anyway, Jeremiah 52 chapters, nasa kalagitnaan na po tayo tonight, no? And may mga maulit na tema, pero makikita natin yung unique dito sa chapter na to, no? So, balikan lang natin sa 22. Woe unto him that builded his house by unrighteousness, no? Yan si Konaya nga, or si Jeconiah. And Jeremiah 23, a hammer that breaketh the rock in pieces. Ang tinutukoy dyan, salita ng Diyos. Amen? Amen. Nakikinig ba kayo? Pupukpukin ko kayo. Yan, so minsan kailangan talagang pukpukin yung iba, paalalahanan. Yan, kaya nilarawan po yung salita ng Diyos. Kung naalala niyo yan, 2 weeks ago. And then, last week, behold, 2 baskets of figs. Ito, meron tayong maganda at maayos. And then, meron tayo ditong hindi maayos. Yung kinumpara ng Diyos dyan. So, pinaka-lesson natin dun, choosing between good and evil. No? Hindi nga lang yun. So, madali sanang mamili. Atin ba ako? Makikinig ba ako? Madali dapat yan, eh. Yung mga bagay na nagpapahirap. So, dapat nating hindi tayo mabiktima doon. And then last week, the cup of the Lord's fury. So, subtitle natin, stubbornness provokes anger. So, yan nga yung mga malakas pang asal, di sumusunod. Marami kasing way ng hindi pagsunod, eh. Marami. Tulad yan, nasa church na, hindi nakikinig. So, basta nasa church naman, eh. Maraming bagay na asaran Diyos doon. Okay? So more than historical context ito ng Jeremiah, tingnan niyo natin lagi application sa atin. So, pero maganda rin inaalam natin na nakikilala si Jeremiah, nangyari sa panahon niya. Ganda rin yun. Alamin din natin yun. Sundin natin. Alamin. Pero especially, yung application sa atin. Ngayon, chapter 26, again, sabi ko, dami na ulit na tema, pero ang unique ang title natin ngayong gabi, chapter 2, yung tinext ko sa inyo, no?
Sabi dyan, yung huli. So as usual, ang sabi ng Panginoon, mag-preach ka. Jeremiah, no? Tayo, ganun din. Sa church, saka sa labas, gospel, baka maligtas sila. Pero may mga panahon na may isang pastor na nagpatotoo eh. Medyo nakakatawang pero totoo eh. Kasi nga, medyo weird na yung mundo natin sa panahon ngayon. So, gusto na siya saraduhan. Nag-share po kami yung gospel. Ayan, mundo natin, masamang-masama na yung mundo natin. May buwisit ba yung Bakit naman po? Nakita mo naman, dahil mga bakla dito. Sabi ng babae. Sabi ng soul winner, uhusgahan po ng Diyos yung mga yon. At hindi dapat tayo mag-alala. Hindi dapat tayo mabuisit dyan. Meron naman paglalagyan sa Diyos yan. At medyo binilisan niya. Mabilis na kasi, saraduhan na siya eh. Nung sinabi niya yun, biglang, sige, pasok ka dito. Pag-usapan natin yan. Gusto kong marinig yan. Yan ang patotoo niya. So, gusto ko lang sabihin doon, yung iba ay parang gustong i-trim down yung message. Ano yung trim down? Bawasan. Yan ang actually nga tema natin ngayon. Title natin ngayon is Diminish Not a Word. Ayan, sa bandang huli, no? Sabi ng Diyos, i-preach mo to dito sa lugar na to. Lahat ng sasabihin ko sa iyo na i-preach mo. Okay? So, alam na natin ganun eh. Pero minsan, alam nyo, gusto ko sabihin to sa mga pastor at preacher to, pero kayo may involved din kayo eh. Kasi dating yung panahon, ewan ko sa inyo, yung iba dumarating talaga sa ganun, naghahanap ng kung ano-ano, kukumpara yung pastor nyo sa iba. So, kukumpara nyo man, wala akong problema dyan, yung tama piliin nyo. Sa palagay nyo, mas gagamitin kayo doon, hindi lang sa palagay, siguraduhin nyo. Hindi yung mapapaano kayo. Hindi ko lang natanong yung na-meet ko last week, no? Pero alam ko, mahina, parang lumipat sila ng church. Malamya. No? Parang walang agana-gana na ang buhay. So, nasa inyo yan. Kaya gusto ko sabihin, ang salita ng Diyos, kung ipipreach mo, i-preach mo lahat. Amen? At pansinin nyo itong mga kulto eh. Lahat kasi hindi lahat, pero maraming bagay sa mundo, sa religion at sa Bible, kahit sila pinipreach nila eh. Napansin nyo ba yun? Wala silang problema preach yung pag-ibig, protection ng Diyos, blessing, wala silang problema dun eh. Napansin nyo ba yun? Pero meron silang iniiwasan. Pansinin mo kasi nga ang kaligtasan, hindi sila sigurado eh. So hindi nila itatouch yun. Kung tatouch man nila, tigas ulo na lang. Ay basta kami ligtas. Paano kayo naligtas? Basta, nasa iglesia kami ni Manalo eh. So sila mismo nahihiya sila doon. Hindi man nila aminin or what. So, ba't ko nasabi yun? Yun nga yung mga preacher at tayo mismo. Parang magkakaroon kami ng mga kaibigan, di ba? Iyayain nyo sa church, magkausap kayo ng ano man yan, religion. Hindi mawala yun eh, di ba? At pag alam mo, may kaibigan bakla yan or something, parang anong gusto mong gawin? Yung bagay na paniniwalaan mo, yung iba doon gusto mong i-withhold. Di ba? Yung pag-usapan na lang yan. No, in a way, tama rin yung kasi nga, nasa school kayo, nasa trabaho kayo, may mga bagay na hindi ka naman pumasok doon dahil para mag-ano, di ba? But then again, hindi rin dapat i-withhold yung ating paniniwala. Dahil yan nga yung napaka-importante. Natindihan nyo ba? Ayan. So, andyan yung temptation, lalo na sa pulpit, sa preacher, lalo na naka-public tayo eh. So, pag tayo ay may sinabi, nasabi, napakinggan, at naichismis, at yung sinabi natin ay hindi ka nais-nais sa kanila, maraming nasapul or something. So, alam natin ang consequence niya. Makikita natin dito kasi Jeremiah.
Ang consequence yan, yun nga, boboljacking ka. Ano ba yung term na yun? Anong modern term na ngayon dyan? Nasa Sivad. CL. Alam niyo yung boljak? Hindi. Hindi na ba ginagamit ngayon yan? Ano sa inyo yung ina-isolate? Yung hindi kita bate? Anong gano'n? Sa English, black ball tawag dun eh. Ibig sabihin, ina-isolate ka. Ay, yung job. Yan, huwag yung masapin. Anong tawag ngayon dun? Ha? Snub. Ay, medyo mild yan eh. Yung boljak talagang i-isolate ka. Ang ganda pakinggan sa English na isolate. Pero sabihin, talagang titirahin ka. Outcast. Yan. Kaya ngayon, gagawin niya mga yan. Ayun, naiiwasan nilang pag-usapan yung mga importanteng bagay yan eh. Di ba? Oh. Then lalo na ganito, kahit sa church. Nasa church na tayo, iba, hindi pa public yung kanilang preaching kasi baka may magalit. Yung iba, ayun, baka may tito-tito kayong bakla. Ayun, natin pag-usapan yun. So, isasabi ditong diminish, not a word. Tingnan natin yung word ng diminish, para maintindihan natin. So, nagigitara dito. Ano sabihin, alam yung chords na diminish? Hindi. Bumalik? Ganun ba yun? Ano pansin ko doon, parang medyo siya eh. Matining ba diminish? Parang minor siya na Diminish. Pwedeng binabawasan or especially, tingnan nyo. Sana tama ito. To make less or cause to appear less. Parang masyadong maliwanag. Medyo dim mo ng konti, di ba? Walang masama yun kung sa ibang bagay, di ba? Pero, may mga bagay na hindi mo dapat diminish. Katulad ng mga, alam niyo yung kulto, kitang-kita mo agad yung kulto yung Catholic. Ngayon kaya nagkamali daw sila, na balita niya ba yun? Sabi ni Pope, kaya si Kristo naman talaga nagliligtas, hindi na kailangan si Mary. Samantalang yun ang turo nila ng ilang tao. So kayo nagtatalo-talo sila kayo nagtatalo. Parang si Pope Francis din. No? So, pansinin nyo, ang isang mga ginagawa lagi ng kulto kay Jesus, binababa. Pansinin nyo yan. Iglesia ni Manalo, tao lang. Jehovah's False Witness, puwersa lang. Mga ganun. Iba, maliit na Diyos lang. So, di nila maintindihan. Ang linaw sa Bible, ni-reveal. Kaya sa Romans, sabi ng, declared to be the Son of God. Kasi isa lang, walang anak ng Diyos. Sa kanila, yung pangunawa na, walang anak ng Diyos. Diyos lang siya. Di ba? Parang, Iglesia ni Manalo din, tsaka ang Muslim. Walang anak ng Diyos. Iba kasi binabasa niyo eh. But especially tayo mga Kristiyano, talagang wala tayong iniwan na page sa Bible unturned, no? Talagang inaaral natin, ano ba sinabi, ano ba yung tinuturo. Mataas ang pagtingin natin kay Jesus. Siya nga ang lahat-lahat, King of Kings and Lord of Lords. All the glory to Him. So, hindi natin siya di-diminish. Ngayon, topic natin ngayong gabi, salita ng Diyos. Okay? So, wag nating i-make less or appear, hindi ko naman ibinaba si Jesus eh. Pero parang ganun eh. Di ba? Hindi, special na tao siya eh. Special siya, Panginoon nga ang tawag namin eh. Dali, ang Panginoon, isa lang, sabi sa Bible ah. Paano yan? Nakita niyo, so binababa nila. At itatanggi pa nila, hindi si Mary, pantay sila. Hindi, actually, Mary, nana yun eh. Hindi namin binababa si Jesus. Pero nagmumukhang ganun. Actually, ganun na nga talaga. Lessen the authority, dignity, or reputation of minamaliit, diminish. Okay, iba yan. Wala na. Okay na yung dalawang yun. No? So, kaya pag ang title natin, diminish not a word, yung salita ng Diyos, lahat yan importante. Ngayon, ano mas importante? New Testament o Old Testament? Yung salita ng Diyos yan eh. Ngayon, para sa atin, kung talagang papiliin ka, kaya nagsasabi ko sa mga, unahin mo yung New Testament. Ngayon, kung lalalim ka kasi, kinukot yung Old Testament, salita din ng Diyos yan. Ngayon, may mga
inalis nga, ang tawag na Old Test, kaya nga old eh. So may mga bagay na dating in effect, ngayon, hindi na. Katulad ng mga tatlo lang yan, dietary law, ceremonial law, and then sacrifice, mga ganon. Ceremonial na pala yun, tsaka sacrificial. So hindi na yun nagte-take effect ngayon, hindi yan hindi yun dispensation yan. Ano yun eh, kasi nga pinalitan na ni Jesus, kung siya na yung sacrifice, tagapagligtas at once and for all, ba't ka pa mag-sacrifice ng Hindi na kailangan. And then yung mga pagkain dati, baboy, ano man yan, dugo, medyo na yan, iba na yung dietary law, in-explain away na yun. Okay? So medyo may naiba talaga. So in a way, kaya mas importante yung New Testament. Ngayon, still, yung mga hindi na-touch sa New Testament, hindi naman sinabing mali yun, in effect pa rin yun. Intindihan niyo ba yun? Adultery, lahat yan. Murder, hindi nyo kailangan ulitin yun kasi doon inulit nga rin yung iba yun. So ngayon, kung ganito, kailan lang may mga controversy na naman sa pag-aasawa. May nagsasabing mga Christian group, hindi raw masamang mag-asawa ng marami. What? Ba't si David? Yan ang sinasabi ko eh. Nakikinig ba kayo? Wala daw siya. Inalaw ng Diyos yan eh. Teka lang, ano bang ibig mo sabihin? Allow. Inalaw din ng Diyos na may demonyo eh. Ibig sabihin, okay yung demonyo? Oh. Maling reasoning yun. Kung nagkamali si Solomon, si David, nagkamali sila. Mali sila. Hindi natin ituturong tama yun dahil mali nga. Okay? Gina-justify kasi ng iba eh. Si Abraham nag-asawa si Abraham eh. Si Moses din. Sino pang wala? Si Joshua. Wala, di ba? So, nagkamali sila, si Joseph, yan. So, sana intindihan natin. So, pag diminish na the word, pag sinabi ng Diyos sa salita niya, hindi na importante ang Esther, hindi ganon. Lahat yan importante. Ngayon, i-contextualize mo nga, yun yung term natin ngayon eh. Yung biblical term dun is, rightly dividing the word of truth. Timothy. Ibig sabihin, ito yung para dito, ito yung para dyan, ito yung tamang pagkaunawa dyan, ito yung tamang interpretation dito. Naintindihan? So, yung lahat ng salita ng Diyos, katulad dito kay Jeremiah na lang, pwede siyang mamili eh. Di ba? Pwede siyang mamili kung kanino siya magbe-preach. Di ba? Alam niyo, yung mga social na mga Kaya ginagawa niya, kaya ini-invita muna sa kanila, doon na lang sharean. Tayo, wala tayong pinipili. Mayaman, mahirap, nakakasalubong kita dyan, sharean kita. At hindi tayo kailangan magkaibigan muna. Hindi ganun. And then, pag sinabing ito ko na rin, may 10 kang dapat ituro. Example lang natin, 10 utos ng Diyos. Ngayon, sabihin sa atin ng mga Sabadista, hindi nyo tinuturo yung Sabado eh. Tinuturo natin yan, naturo ko na sa atin sa Hebrews, di ba? At meron pa nga tayong humabol dito rin sa Jeremiah. Alam niyo yun? Yung tamang Sabat. So, hindi tayo namimili. Ngayon, anong epekto ba pag namimili ka? Katulad nga nun. Kunwari, ikaw ay covetous. Lahat ng batas medyo okay ka, kahit paano. Pero covetous ka. Kunwari, pastor, ganyan. So, iwasan niya yun. Kahit alam niyang mali yun. Kasalanan din yung kailangan i-preach. Huwag kayong maging covetous. Huwag kayong mainggitin. Huwag kayong papayaman, ng gusto, ganyan. Pag pinili niyang hindi preach yun, anong nangyayari? Namimili, double standard tawag dyan, or selective. Okay naman mag-select ng bagay, pero hindi mga bagay na hindi mo dapat piliin lang. Kasi 10 nga yun eh. Amen? Okay, magnanakaw ka, kunwari. Hindi mo i-preach yun. Medyo malala yung Di sa ibang bagay na lang. Kunwari, ikaw ay umaten ng surveys pero hindi ka nag-soul winning. Minsan ayaw mong pakinggan yung ibang bagay, di ba? Ganun din naman, umaten ka, nag-soul winning ka, hindi ka nag-tithes, ayaw mong topic yun. Tama, mali? Ayan. So ngayon, hindi tama yun.
Kasi pag namimili ka, sino nasusunod? Ikaw na. At lalo to, salita ng Diyos to, may purpose yan. Bakit sinabi sa kanya, inutusan siya, lahat, and all the words that I command thee, speak unto them lahat. Diminish not a word. So either wag mong bawasan, o wag mong bawasan yung tono, di ba? Wag mong masyadong mabigat yan, mabigat. Wag mong, ayun, adultery yan. Sa iba, ginagawa pang biro yun, sa totoo lang eh. Kaya sa halip na tumino yung mga tao, na ano ko yan eh, naramdaman ko yan sa meron kasing mga ano dun pala eh. Lately ko na rin nalaman. Iba naman, sugal, yan. Meron pa pala nagsusugal, may tumataya pa sa loto. Actually, pag kung pastor ka, tapos ano mo yun, natunugan mo yun, lalo mong babanatan dapat. Yun, para may tuwid. May kita natin lahat ngayon dito yan. Kaya, tagal introduction ko, no? So, isa-isa na natin ngayon. Ngayon tayo 6 points or 6, pwedeng hatiin tong chapter na to, no? Again, title natin, Diminish Not a Word. Stand by the what God says. Yun ang subtitle. Pag sinabing tayuan mo, ano ba sinabi ng Diyos? Ganito, ay naku, may magagalit dyan. Hindi ganun. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Ay, baka may umalis, baka may matamaan. Meron at meron yun. Hindi salita ng Diyos yan, walang tinatamaan. Ano yun? Wala lang. Kaya again, pansinin niyo yung preaching sa iba, may aloof sila sa ganitong klaseng preaching. Gusto nila yung para ka lang ano. Hindi ka tinatamaan. Para ka lang, sarap mo dito, sarap ng music. Si pastor, mapatawa. Sarap mag-church. Nakabalik ako dyan. Okay naman yung bumalik, pero kung pangit na nga yung standard nyo, wala na rin kwenta. Bumalik ka man doon, nalugod ba ang Diyos? Hindi rin. Kaya sa verse 2 onward, yung 1, sinabi lang ito yung panahon. By the way, sa Jeremiah, ano to, collection of ano to. So, minsan may bumabalik dyan. Yan, ito si Jehoiakim na naman, no? Later, mag-preach sa ibang lugar, sa Egypt, sa Babylon, anyway, ganyan ang Jeremiah. Kaya, kino-contextualize doon, kailan narinig at sinabi ng Diyos sa kanya to? Nung panahon na, yun nga, si Jehoiakim ay, kasi sa chapter na 25, 40th of Jehoiakim na eh. Pansin niyo ba yun? Biglang bumalik tayo sa beginning. So, ganyan ko sa Jeremiah eh. Parang collection siya of works and writings, and then pinagsama-sama na lang. So, hindi necessarily sunod-sunod dyan. Tandaan nyo yun ha. At yung Isaiah, ganyan din eh. Medyo, pero hindi totally. Parang Revelation din. Anyway, hindi, Revelation pag ganun din yung kaso umulit sa umpisa. Okay, sabi na, ano sabi ng Diyos? That say the Lord, stand in the court of the Lord's house. Ano yung Lord's house? Yung temple ng panahon nila. Speak unto all the cities of Judah. Paano siya makakasabi yung cities? Kasi nga po, pag nag-worship ang yan, pumupunta doon eh. So, representation na ng mga cities yun, yung mga dumadalo doon. Okay, pag nag-preach ka doon, lahat makakarinig. Which come to worship the Lord's house, all the words that I command thee, speak unto them, diminish not a word. So, yun ang pinaka-tema natin. Kaya point number 1, obey in totality. Okay? Susunod ka na rin lang. Bakit ka ba sumunod? Kasi makakabuti sa akin. Paano pag hindi na? Masyado ka na selfish na pag iniisip mo lang, mag-aaral lang ako pag may pag merong, pag bibigyan ako ng ganyan. Para sa iyo nga parang matuto ka eh. Diba? Kaya iba na, magkatrabaho ko, pag may nakakita sa akin, pag wala na, hindi na. Gusto winning lang ako pag uso, pag hindi na, saka na. Mag-ano ako, active ako pag malapit na yung swimming. Diba? Alam niyo yung ganun style, diba? Yung pangit. So kung susunod ka sa Diyos, sundin mo lahat. Kasi nga, may mali dun eh. Kaya tayo, King James tayo eh. Alam niyo bakit? Ayan, kasi pag paniwala mo sa Bible, may mali, may konting mali dyan. Sinong magsasabi ang mali dyan? Sino na? Ikaw na magsasabi. Ay, wag na ito, mali ito eh. Unlike pag nainiwala ka nga ng salita ng Diyos perfect, pag nabasa mo yun, kahit ayaw mo, yun na yun. Naintindihan nyo, so ang Diyos ang nasusunod. At yun nga ginagawa natin pag Thursday, kaya iniisa-isa natin. So tuloy natin, if so be, they will hearken. Sa Tagalog, kung may kinig sila, may kinig sila.
and turn every man from his evil way, yun yung ating ideal, no? Yun yung gusto natin ma-achieve. Kaya ka mag-preach at lahat sabihin mo para yung iba ay tumalima, no? Sumunod, magsisi, pag-isihan yung mali at iwanan yung mali, and then obey sila. So nabanggit ko na yung first no? So pag sumunod ka, lahat, huwag mong babawasan, huwag mong papahinain yung message, huwag mong babaguhin yung message. Lalo, especially yung mga yun nga, masakit, controversial, ganun yan po yan, iniiwasan po. Ang dami ko na-encounter na ganyan. Kala ko, papayuhan ako ng maganda-gandang payo, bad, pag nga ganyang bagay. Bakit po? Wala, hindi ma-explain eh. Kasi alam din nila yung mga tinuro sa kanila, alam nilang mali yun. Hindi pwedeng sabihin, huwag mo i-preach yan. Ano? Salita ng Diyos, huwag mo i-preach. Nakikinig ba? Basta di ako preacher eh. Pero, member ka dito eh. Para alam mo din, ini-explain ko anong ginagawa ko. At in many ways, magiging applicable sa sarili mo yan. Mga may sinesya ng Pastor, gusto ko ito na yung gusto ko pangasawa, gayayain ko sa church. Ngayon baka Pastor, baka may masabi ka eh. Marami akong sasabihin. Ay Pastor, wag mong sabihan mo pa kang gano'n. Pastor, itong kilala kong ganyan. Wala, bayaan mo na. Wala tayong gano'n. Ano, arrangement? Walang gano'n. Okay, so point number 2. Ito yung isa sa mga term natin dyan, no? Yung obey in totality is, yun nga, ano yung susundin natin, salita ng Diyos, yung Bible, message, yung katotohanan ng Diyos, huwag mong i-diminish, huwag mong babawasan. Ayun yun. So, dyan papasok yung mga term na faithful. No? Ibig sabihin, totoo. Ganun din, accurate. Okay? So, move on na tayo, Yan pa tayo 5 eh. So, verse 3, dito lang may isang point eh. Kasi sabi dyan, yun nga, no? If so be, ibig sabihin nun, maaari at ganun nga, pag sila yung nakinig, sila yung makikinig, at sila ay tatalikod sa kasalanan, susunod sa Diyos. At, pag nangyari yun, ako din naman ang Diyos, yung gusto na may balak na ang Diyos, gusto siyang, diba, i-judge. Nag-usapan natin for the last 25 chapter at sa Isaiah. Gusto talagang, kasi sinasabi niya pala dito, kung magbabago sila, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi na, di ba? Iwanan nila yung maling gawin nila, susundin nila yung salita ng Diyos, may pag-asa naman pala yun. Nakita niyo yun? Na tayo may repent. So, pwede yun anytime. Kahit sinabi niyang paparusahan, lahat ng tao, for example, talagang nagbago, di ba? Sumunod sa Diyos, why not? Which I purposely did because of their evil doing. So, sila naman kasi ang mali. Kaya ngayon, ang mali, yung dati, imagine mo na si Christian, kunwari lang, drugs. Lala naman, ano? Tamad na lang, kaya late, ganyan, di ba? O syempre, makakarinig siya dito, di ba? Mga late, mga ganyan. Binago niya na. O di masaya na tayo lahat. Wala na rin sa kanya yun. Ay, dati yun eh. Wala na yun. So, hindi ka na paparusahan. Ba't ka paparusahan? Nagbago ka na eh. So, kaya point dito, number 2, let people decide, no coercion, huwag natin pipilitin. Ngayon, maraming churches po ngayon, hindi nga pinipilit, parang wini-witchcraft naman. Naintindihan niyo ba yun? Ginagawa ng mga churches, mga kulto na yan, ano bang gusto ng mga tao? Ibigay natin lahat para sila sarap mag-church, kahit di ligtas. Ba, ganun. I'm proud to be, kung ano man yan. Iglesia ni Manalo, Iglesia Soriano. Tinataas simbahan, tinataas iba, hospital nga yung mga ano ngayon eh. Salamat sa Diyos, may libreng hospital. Yun ba ang gospel? Hindi nga kayo ligtas eh. So bakit sila sa mga ganang bagay eh? Wala eh. Dyan na ako. Meron bang libreng hospital iba? Wala. Dyan na ako. Nakita niyo yun? So, hindi nga pinilit. Parang may sakit yung nanay mo. Dito na ako sa Iglesia na Soriano, di ba? So, hindi ka pinilit, pero... So, tayo, katulad ng Jeremiah to, lingkod ng Diyos, salita lang ng Diyos. Kaya ang pupunta dito sa atin at mananatili dito, at yun lang ang gusto ko.
Kung meron dito, kunwari, bago man niya, kahit mag-anak natin, ayaw sa katotohanan, hindi sila tatagal dito and I don't care. Hindi sila para dito. Men, ito, magkakapatid to eh. Sana, tagal lahat to dito. At apat to eh. Ayan, ito, mga Roble, kung sino man yan. Eh, lumaki si, ano rin eh. Ito eh. May mili pa rin kayo eh. At maririnig yung dapat yung marinig. Kaya, ganun po tayo ha. Walang pilit. Let the people decide. Napakalinaw nun. Sabi ng Diyos, sige, marinig. Preach mo lang yung kailangan i-preach. Marinig nila yan, nawa ay tumalima sila. Ganon ang gawain natin dito, no? They have their free will. And then, mamaya na tong point number 3, no? Number 4 na yan. Okay, so number 1, obey totally. Number 2, let people decide. Hayaan nyo sila mag-decide. Hindi yung minamanipulate mo yung resulta para kang ano niya, comilik. Hindi. Dagdag, alam niyo yung namanipulate yung ano? Bible question na lang, kunwari lang. Si Prince, paborito ni Brother James, kunwari lang. Ang sagot niya ganun, yan ang sagot. Binago dahil doon. Tama ba yun? Yung Catholic, papalit-palit ng doktrina. Soriano, ganun din. Maniwala kayo, hinahanapan siya ng, asan pa yung inyong tenets? Ano naman yung paniniwala niyo? Wala eh. Dami yung website, wala kayong ano. Wala man lang kayong statement of faith. Doon tayo kasi hindi tayo ang Baptist, hindi masyadong mahirap eh. Halos pare-pare, nagkakaiba lang. Kaya itong mga to, nilagay natin dyan. Alam na ng mga naghahanap kung anong klaseng church to. Ano ba yan? Soul Winning, St. James, alam mo na agad. Okay, so number 1, obey totally. Then number 2, let people decide. Number 3, ang sabi na, and thou shalt say unto them, ito na, sasabihin niya lahat ng mga bagay na mangyayari. Ito yung, again, sabi ko na paulit-ulit na sa Jeremiah. Sa Isaiah, pag hindi ka nakinig, ganito ang mangyayari sa inyo. Ito na. Pag hindi kayo lumakad sa aking batas, hindi kayo nakinig. At pansinin nyo to ha. Pinaglilingkuran sila ng Diyos. Nakita nyo yun? May lingkod ng Diyos, inuutusan niya, at yung mga lingkod ng Diyos, hirap na hirap, gawin yung gawain ng Diyos. Pero ginagawa pa rin para sa inyo. Umigising na maaga, hindi nyo pa pinapakinggan, tuloy lang. Anong gagawin nga ng Diyos ngayon? Gagawin kong parang Shiloh yan. Kung naalala nyo yung chapter 7, doon pa ulit-ulit si Jeremiah yan eh. Yung Shiloh, yung unang place kung saan doon matagal na natili po yung tabernacle, no? Doon yung sa Ephraim yun. Banda. Ano na Ephraim nung panahon nito ni Jeremiah? Wasak na. Assyrian. Nawasak na yung lugar na yun. So kaya parang chapter 7 nga, anong title ng chapter 7? Naalala nyo? Kalimutan ko na rin. Basta yung sasabihin, the temple of the Lord is here. Hindi tayo masakop. Nasakop nga eh. Huwag kayong mayabang. And then, this city will be a curse to all nation of the earth. Jerusalem, tinutukoy niya dito. Kung maunlad kayo ngayon, huwag kayong mayabang. Alam, mayaman kayo ngayon, maunlad kayo ngayon. Hindi yan mananatili pag sinumpa kayo ng Diyos. So, anong point natin dito? Malinaw ba yung mensahe ng Diyos? Malinaw bang nirelay ni Jeremiah? Of course. Kaya yung point number 3, let the message be clear, including the consequences of not hearing or obeying. Pansinin niyo po yung ibang preaching, hindi mo alam kung anong posisyon niya. Basta nagsalita siya, nagkwento, natawa ka, parang gusto mong bumalik. Kasi parang masaya doon. Pero hindi mo alam kung anong posisyon niya. Ayaw mong pag-usapan yung kaligtasan, doktrina. Ayaw mong pag-usapan yun. Sila pala. Sana hindi kayo. Bakit? Kasi hindi malinaw. Sinasadya nila yun. Pag tinanong mo yung ligtas ba kayo? Kaya nga ganun ang approach natin kasi doon mag-uumpisa yun. Kaya mahihiya doon yun talaga yun. At kaya mapapansin nyo rin kung gaano tayo kaiba sa kanila. Amen? Hindi laging maganda maiba, pero itong bagay na kakaiba nito, talagang iba. Na sinong mukhang ewan doon? Tayo sila.
Dito yung tagal mo sa Diyos, di ka ligtas. Pinopost mo pa, praise the Lord for all His benefits towards me. Kasi mayaman ako ngayon. Ligtas ka ba? Natin pag-usapan yan. Yung pinakimportante. Amen. So let the message be very clear. Pag ikaw yung nag-preach, pag sinasolve mo, inaakay mo yung kaluluwa, wala kang iniiwasan. Hindi mo kailangan iwasan yung tama. Ang umiiwas dyan, yung mga, alam nilang sablay sila. Ayan, katulad ng Catholic na yan. Alam mo, sinasabay niyo mo sa Marian, hindi naman alam niyo eh. Ha, punta nga tayo sa inyo. Mag-observe ka doon. Pwede ba lang yung tangging pinupuri niyo si Maria, tinataas nila? Magiging consistent ba yung sa sinasabing ginagawa nila? Mag-observe ka doon. Hindi magiging consistent sila doon kasi talagang yun ang ginagawa na tinatanggi lang nila. Ganon din sa kaligtasan ng Iglesia ng Manalo. Dapat nasa loob ka. Ganon din ang Iglesia ng Soriano. So malabo. Kaya pag tinanong mo ngayon, pansinin agad. Kaya iba sa atin, hindi masyadong nakikinabang sa preacher lang yung bakit. Hindi niya pinapractice eh. Kasi pag soul winner ka, doon mo makikita lahat. Hindi ako nag-invento dito. No-observe mo doon. Ngayon, tinuturo ko theoretical dito. Ganito yan, ganito yan. Pag lumabas kayo, sumunod kayo, at pinactice nyo yung dapat nyo practice, exactly ganun. Nanginginig yan. Kahit sino pa yan, kahit pari pa yan, nanginginig yan. Iiwas yan sa topic na yon. Handaan nyo yan. Kahit sino mo presyo na, abogado ka pa, magaling ka sa ganyang bagay, dito. Handaan nyo yan. Kaya pag lingkod ka ng Diyos, sumusunod ka ng totoo, lahat ng kaya mo, obviously may mga bagay tayo hindi kaya. So hindi ka niiwas at yung mensahe mo malinaw. Amen? Ligtas, ligtas. Hindi baka 90%, hindi pa rin sigurado yun, 90%. Anong inaasahan mo doon? Saan nakadepende? Maligtasan mo. Kasi po, nakakagawa pa ako ng kasalanan eh. Ay, balita yun ah. Tell me something I don't know. No? Gets nyo ba yun? So, alam na natin lahat nagkakasali kasi nga mali tinuro sa kanila. Okay, move on tayo. Sana nakukuha nyo. Number 1, obey in totality. Number 2, let the people decide. Number 3, let the message be very clear. And number 4, ito medyo mahaba, 8 to 11, ano nangyari na? Nakukuha nyo ba yung kwento ha? So, inutusan siya, sabi niya, huwag kang magmimintis ha, huwag not diminish not a word. Sabihin mo lahat na sinabi ko. And then, later, hayaan mo sila mag-decide. Malinaw dapat ang mensahe. O ano mangyayari, ang mensahe niya negative. Anong inaasahan nyo? Alam niya na rin yun eh. Kung naalala nyo, chapter 1 pa lang, yun ang sinasabi. Di ba? Ano yung number 1? Sinong magaling? Chapter 1. Anong title? Kalimutan ko yung English eh, pero yung Tagalog, huwag kayong matakot sa mukha nila. Kasi alam na niya. Pag may sinabi ka, ano, religion niya, ay Bible yan. Nag-iiba na agad ang, hindi lahat ha. Sige, di ba, last Saturday, ang daming tumanggi sa amin. Malibasa, nasa ano nila eh, nasa bahay, ano mo yan? Ang tawag yun? Balwati. Balwati nila yun eh. Pag sinungaling man sila doon, busy ako eh. Pag nasa park, medyo ano. Anyway, bandang uli, tinanggap naman kami. So ngayon, gusto ko sabihin dyan, ayun. So pag negative ang ano mo, di ba? Ang tapang mo eh. So alam nila, naku, mapasagingan tayo nito. Negative na agad. So Jeremiah, anong mensahe niya? Uubusin kayo, sumuko na kayo. Naku, siyempre iba itong mapapride din. Di ba? Ano yung mga sinusolve niya natin? Naku, ibig mo sabihin, kayo lang tama. Pag-usapan natin, kung sinabi agad din, tanggapin mo yun, di ba? Sinabi ko, tanggapin mo agad. Pero gano'n na nga. Bible to eh. Malinaw eh. Diba? Pero hindi natin niyayabang yun. Pero alam mo, pag negative ang message mo sa kanila, marami dyan, lalo yung mga ma-pride. Kaya point number 4, there will be consequences of being faithful to the message of the Word of God. Okay? So, be ready for it. Pero magtiwala ka sa Diyos. Naintindihan nyo na? Pag malinaw
Alam mo, ang negative mangyayari dyan, kaya sabi dito, it came to pass, narinig siya, natapos niya sinasabi niya, anong ginawa ng mga tao? Yan yung exciting niya, parang gusto alwini tayo, di ba alam mangyayari? Di ba? Hindi ko kilala to, ngayon ko lang na-meet to eh. Tatanggap ba to? Magagalit ba to? Tatawagin niyo ba iba para makinig? O tatawagin niyo iba para, gulpin na natin. Di mo alam eh. Ganun nangyari kay Jeremiah. Nagtapat lang siya, sinabi niya, sabi, ayun. Ano sabi? Dapat kang mamatay. Papatayin kita ngayon. Medyo matindi yun. Sa panahon natin, medyo bihira na yan, pero nangyayari pa rin yan. Character assassination na lang ang uso ngayon. Yung sisiraan ka, para bandang huli, ay si James, pakinggan niya, baliw yun eh. Gaganunin ka sa ibang tao ngayon, nahihirapan ka na ngayon. Yan ang uso ngayon, kaya hindi rin madali. Amen? Siya literal, papatayin. Dapat kang mamatay. Tingnan natin, ano mangyayari dito. Kaya number 4, nabanggit ko na ba? There will be consequences. Nandiyan yung persecution, punishment, or threats. Talagang yayariin ka. Pakinggan niyo huwag ka sasama dyan. Wala ka namang ginagawang mali. Kung titikom na nga lang ang bibig mo, hindi ka mapahamak eh. Pero gusto maglingkod sa Diyos, bahala na kung magalit sila sa akin, di ba? Ganun dapat tayo. Nalala ko tuloy yung post ko na nilike ni Joshua, kaso wala dito ngayon. Sabi doon, di ba? Ano naman nyo? Hanapin nyo. I-like nyo rin. Ayun, so dapat ka mamatay. At pansinin nyo kung anong dahilan nila, parang ba't nila gustong patayin si Jeremiah? Ba't ka nag-preach ng sa pangalan ng Diyos? Siyempre, nakita niyo yung baliktad na thinking doon. Nag-preach siya dahil sa Diyos at ang salita ng Diyos, ba't mo siya pinipigilan at ba't mo siya itong patayin? Kaya pwede natin dito, iba dito, hindi lahat iba dito, anak ng demonyo eh. Yung mga mauuna dyan, ganyan po yan. Madalas hindi lagi rin. This house shall be like Shiloh. Anong this house shall be like Shiloh? Iyon nga sabi ng Diyos sa kanila, sinabi niya lang. Kasi sinasabi niya, ang makaka-relate dito, ano yung mga pinagmamalaki ng mga ayaw makinig ng preaching na salita ng Diyos. Sa mga kulto muna, later tayo naman. Ano yung pinagmamalaki mo? Tradisyon namin. Ibig mo sabihin, kayo lang ang tama, kami mali. Mga lolo pa namin to. Why not? Kaya nga pag-usapan natin, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ito sabi, parang, Shiloh, gano'n, itong magiging Shiloh to, maisira din. Ba't di kayo makapaniwala? Salita nga ng Diyos eh. Yung nga sabi ng Diyos, isirain to. Tapos kung sinabi niyang sisirain to, isisirain nga ng Diyos yun, galit kayo. Relate natin sa atin. Tradisyon na namin tayo, lolo ko yung sabihin si lolang ganyan. Ay, si pastor ganyan, ganito si pastor Abate, ganyan niya, huwag suraan yan. May mga ganon. Kagalitan ka, pino-point out mo lang naman itong, kung mali, kung tama. Pag-usapan natin. Ay, kasunod pa ba iba? Ganyan mo ito, mga pamilya namin, kung ano may mga pinagmamalakan sa buhay natin. Hindi dapat yung mas mataas pa sa Diyos sa sinabi ng Diyos. Yun nga, sinabi ng Diyos, isirain niya yung lugar. Ba't ka nagagalit ko sinabi lang ng lingkod ng Diyos na isirain nga. And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the Lord. So nakita niya, naalala si Paul, di ba? Ganun din eh. When the princess of Judah heard this thing, nakinig din. Ano ginawa niya? So, nag-gather, parang pinagkaisahan siya. Okay? Kasi nga iba dong galit, yung iba naman hindi. Hindi nga natindihan iba eh. Pero ano na sila? Imagine mo, ikaw si Jeremiah, ano naramdaman mo? Yayariin ako itong mga to. Alam niyo, pag nagilingkod ka sa Diyos, maranasan niyo yan. Pagkakaisaan ka ako, naranasan ko yan, hindi ako paniwala eh. Hindi ko isipin na yung gaganong pa sa akin, hindi mo inaasahan ganun. Pero huwag kang matatakot, amen? Alamin mo na yung totoo, sabihin mo. Sila may problema sa Diyos pag ayaw nila ng salita ng Diyos. Nagkaintindihan tayo? Ito, pinapalibutan na siya. Ano kayo mangyayari dito? Anong point natin doon na there will be consequences. Pag naglingkod ka sa Diyos, asahan mo, may consequence yan. Negative. Magkakaisahan ka, persecute ka. Pero, huwag ka matakot.
Magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Paghandaan mo na. Okay? Second to the last. Then, spake Jeremiah to all the princes, so sumagot siya. Nakita niyo ba yun? Ano significance nun? Sinabi niya, sinasabi ko lang sinabi ng Diyos eh. Ano pa? Magsisi na kayo! Alam niyo, iba pag medyo, huy, mali ka, ginaganyan ka na. Pag takot-takot ka, mali yata ako. Eh, pag ito, alam niya sinasabi niya, galing sa Diyos eh. So, pinanindigan niya, inulit niya pa. Ganun tayo dapat. And then, pagnapansin sa sub 14, alam niya eh. Tagilid siya. Pwede siya mamatay, pwede hindi. Pero parang point number 2, hayaan mo sila mag-decide. Yung ginagawa niya dito. Kung gusto niyong patayin, nasa inyo na yun. So, ang point pa rin natin dito, may consequence. Magtiwala ka lang sa Diyos, paghandaan mo. Sorry, yun pala yung kanina, no? Pero ngayon, ang point dito, sumasagot si Jeremiah, masama ba yun na pagtanggol mo yung sarili mo? May mga ganyan, huwag ka na sumagot, huwag ka na lumaban. Tayo mga Kristyano, hindi tayo lumalaban. Tayo mga Kristyano, pinagbibigyan lang natin yan. Hindi si Jeremiah ganun, ha? May mga ganyan kasing style, kasi palibasa sila yung takot. Sasabihin nila, parang dapat matakot ka rin katulad ko. Doon nila sabihin yun. Nakita niyan? At marami pong ganyan ang mga pastor even. Hindi nila yung aminin yun. Iniwasan yung mga controversial, doctrine, kasi alam nila ang judgment ng sanlibutan, either sanlibutan o yung nakakarami. So, isa-isa ko lang, hindi nyo pa alam, yung sa bakla, iwas marami dyan. Sa King James, medyo okay-okay pa, pero marami na rin. Yung Calvinist, iniiwasan din yan. Yung end times, iniiwasan yan. Hard preaching, iniiwasan yan. Ano ba? Reprobate doctrine, ano pa ang alam nyo? Kasi alam nyo yan, kasi alam nyo eh. Eh, ba't nyo nga alam? Kasi tinitwish ko sa inyo. Amen? Zionism. So, kaya, mag-ingat kayo dyan. Pag kayo sinasabihan na, hoy, tayo mga ano, hayaan na lang natin sila. Ha? Kung baga sa laban, magpakamatay ka na. Hindi ganon. Ngayon, hindi tayo lumalaban ng violence, di ba? Pero pag salita at salita, katotohanan at katotohanan, laban yan. Laban na laban. Amen. Katulad na ginawa ni Jeremiah, lumaban siya. Sinabi lang niya, hindi mo siya nagbuhay. Di ba? Inulit niya yung maliwanag na salita ng Diyos at bandang uli, ito napaganda rin application nito, sabi niya, pag pinatay niyo ako, papatayin ko rin kayo. Hindi, sabi niya lang, kung naalala niyo sa Deuteronomy, mga ano ni Moses, isa mga galit na galit ng Diyos saan? Sa ano, sa kay Noah. Ba ko na ganun? Hindi, si ano? Si Ray, no? Bakit ginuunaw ng Diyos ang mundo nun? Because of violence, because of, yun nga, violence. Ayaw na ayaw ng Diyos, yung pinapatay mo, hindi mo dapat patayin. Yan, sabi lang ni Jeremiah dito, sige, subukan nyo akong patayin. Pero sinisigurado ko sa inyo, inosente ako, hindi nyo ako dapat patayin. At ano mangyayari, ano? Innocent blood shall upon yourselves and upon the city, upon the inhabitants thereof. For of a truth, the Lord hath sent me unto you to speak all this. So, kaya ako lang sinabi yan. Yan ay sinabi ng Diyos. Walang ibang dahilan. Kaya andito ako nag-preach. Yan sabi niya. At pag pinatay niyo ako, sinong kinalaban niyo? Ang Diyos. At kinalala niyo pa sa, ano niyo, di ba, sa Bible quiz niyo, di ba, may mga city of refuge. Inuulit pa ulit yung kasi napaka-importante na ayaw nilang may papapatayin. Kahit aksidente, kahit, alam mo yun na, aksidente or yung, alam mo na, yung sugbo ng dugo, yung tama ba yun? Sugbo ng damdamin, tama ba yun? Bugso. Kasi minsan ganun talaga, galit na galit ka, sorry, hindi, ayaw niya ng ganun. Kaya elaborate pa yung batas na yun na kailangan may city of refuge, hindi masyado malayo, may high priest, ganyan, bawal. Si ayaw ng Diyos na may papatayin na walang kasalanan. Amen. Tandaan niya ngayon. Lalo na tayo ako, sabi kami sa'yo. Gusto ko maging mga tinu tayo, mga lingkod ng Diyos. Kaya isa yan sa bargaining chip natin. Imagine mo,
kunwari lang si Christian na lang. No, may sumupa kay Christian. Tapos pagtatanggol ko pa sa Christian, yung pala siya, dapat din pala siyang sisihin kasi loko-loko din pala siya, may habang din pala siya sa labas. Tapos kakampihan ko pa siya. Di pati ako napahiya doon, di ba? Kaya mas mabuti na yung tayo yung samain, no? Hanggang kumakaiwas tayo, depensa kung depensa. Pero never, hayaan mo lang inosente ka, parang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Tandaan niyo po yan. Yun ang banta dito ni Jeremiah. So wala sa point natin, pero napaka-importante niyan. Ang Diyos ang bahala sa'yo pag inosente ka talaga. Okay? Kaya number 5, it's okay for the servant of God to defend himself. Okay? Pwede sa salita lang. Huwag ka makipagpatay na yung, bayaan mo na siya. Sinisira na yung ano mo, bayaan mo na, wala kang magawa dun eh. Kung pwede mong depensa sa sarili mo, sige. Pero hanggang doon lang tayo. Sa panahon natin, bihira na yung magpapatayin pa dahil sa religion eh. Kasi alam natin pangit yun, di ba? Pero meron pa rin. Okay? So yan, so okay lang. So last, yung point number 1 natin, obey in totality. Yan ang pinaka-tema natin ngayon. Huwag kang matakot. Sabihin mo ano yung sasabi ng salita ng Diyos. Pero hayaan mo yung taong mag-decide. Pangalawa, pangatlo, dapat malinaw yung message. Pang-apat, handa mo yung sarili mo sa consequence pag naglilingkod ka sa Diyos. Sasamahin ka. Pero, number 5, okay lang din na pagtanggol mo yung sarili mo. Okay? So last, ano na to? Hanggang matapos. Ano nangyari? Nabinasa nyo, di ba? Ano nangyari? So, kinakabahan na siya. Pinagkakaisa na ako nito. Kailangan ko daw mamatay. Wala naman akong ginawa masama. So, bandang huli, ano daw? Nung gusto na siyang husgahan, especially itong mga princess na to, ito yung mga namumuno. So, pwede nilang gawin yan pag nagkaisa yung mga yan. Tapos ka na eh. Tapos na si Jeremiah. Ganon din tayo. Pero pansinin niyo yun, tawag dito, this man is not worthy to die. So may mga nagsalita na, sandali, napikon ka sa kanya, nagprophesy lang. Sinabi niya na ganito, susugoy, magbago na tayo. Isimulat sa pool, yun ang message eh. Ba't mo gustong patayin? Pikon ka lang. Pansinin niyo yan, may gaganyan sa inyo. Siya ang madelikado sa Diyos pag gaganon niya kayo. Again, kung tunay ka ng likod ng Diyos. Ito nangyari kay Jeremiah, bandang huli, kala niya, mapatayin na siya, bandang huli. Yung mga leader mission, di naman to eh. Nakita niya yung positive? Kaya sabihin ko na yung point, deliverance is sure according to the will of God. Sigurado yan, ligtas ka pa rin. Kung mapatay ka, langit ka, may reward ka eh. Pero maraming times, ililigtas ka ng Diyos, alam niyo bakit? Para maniwala din yung iba. Ayaw ng Diyos, sobrang alam niyang wala, alam ng tao na wala kang mali, tapos ikaw pa yung malabo yun. Madalas sa hindi hindi hayaan ng Diyos yun. Ganun nangyari kay Jeremiah, bumaliktad yung iba at maraming dahilan dito sa sinabi. So makakarelate tayo dito na sinabi. May tumayo. Alam nyo, ito, sabihin ko na naman, sinasabi ko naman lagi sa inyo ito, si Anderson, Stephen, dahil galit dyan eh. So hindi naman siya tama sa lahat ng bagay, pero ako hindi ko tiis na minsan. Ano ba, mali niya. Kung mali, di pag-usapan natin. Gusto mong pag-initan. Minsan, practice nyo rin yun. Pero wala kayong kinalaman talaga. Kunwari, may nakita kayo dito, pinagkaisahan. Alam na alam nyo walang mali. Anong gagawin mo? Lalo kayong mga bata kasi hindi nyo pa ano to eh. Huwag kayo papahing ng ganun. Amen? Sinusubukan na rin kayo ng Diyos kung sumusunod kayo sa Kanya. Ayun, pagkaisa ko na si Prince. Prince, asarin natin si Prince. O, lahat tayo lahat tayo Sino man yan? Ay, mali yan Tindihan niyo ba yun? Stand for the truth. Kaya ito, may tumayo dito, sandali. Naalala nila, pinaalala ng Diyos. Ba't natin papatayin to? Diba? So may dalawang tao nito kinuwento nila. Si Micah and then later si sino yun? Urijah, Urijah. So naalala ng mga sila, mga matanda na iba si Jeremiah, medyo bata-bata pa nga eh. Di ba dati ng panahon ni Hezekiah may nag-priest din na ganyan? Nakita niya? So, parang tayo ngayon.
Ito yung mga pag tinitira tayo, galit na galit sa bakla. Eh, yun sabi sa Bible eh. Sila rin tatameme dyan. Bakit? Yun talaga eh. Pwede mo basahin sa kanila anytime. Hindi mo kailangan maging di ba? Hindi mo kailangan mag-away, basahin lang natin. Ganon ginawa dito. Sandali, nailalala ako. Panahon ni Hezekiah, meron ding, kung ano yung pinipres si Jeremiah ngayon, ganon din ang pinipres. Ha? Pinatay ba siya ni Hezekiah? Hindi. Kasi may takot sa Diyos si Hezekiah. So dapat ganon din tayo. Yung sabi niya dito. Basically, kung ano sinasabi ni, iba lang ng konti. Pero sa Isaiah, ganon din. Nalala niya yung plowed like a field. Tapos na tayo dyan, di ba? Alam niyo yung field, di ba? Bubungkalin. Ibig sabihin, again, nakita niyo yung Gaza ngayon? Binomba eh. Sabog. Ganyan ang gagawin. Yun ang sinabi nyo. Ba't kayo magagalit kay Jeremiah? Matagal na sinasabi ng mga pupeta eh. So nakita niyo yung deliverance ng Diyos doon. Biglang naaalala. Pinagkakaisahan ka, sila pala yung mali. Ang ganda niyan eh. Kaya hindi ka dapat matakot. Ano pa? Ayun na, sinabi. Nagit ko na dito, no? Kaya sabi ng mga princess and priest dito na matino, naku, huwag nating ano yan. Kasi I believe na tinablan sila sinabi ni Jeremiah. Inosente ako, mapatayin niyo ako. Tinablan sila, kaya sabi niya dito. Sabi yun. Ayan, no? Thus might we procure great evil against our souls. Pag pinatay natin yan, para natin nagkasala tayo sarili natin. Magagalit ang Diyos sa atin. Nakita niyo yan? Kaya pansin, kahit sa ngayon, pansinin nyo. Ito na yung pinaka-protection natin ito. Konti yung Diyos yan, hindi na pinapansin eh. Kahit mag-preach ka ng ganyan, mawawa ka naman eh. Okay yun, at least malaya tayo. Hindi tayo papakialaman. Kasi hindi tayo threat sa kanila. Yun ang advantage niyan. Tuloy-tuloy tayo ang ginagamit ng Diyos, nagkapagamit sa Diyos. Imagine nyo pag may pumunterya pa sa atin, itong lagay na to. Kaya yung mga inosenteng bata, bakit pinaprotektahan yung mga bata? Kunwari lang si Prince, kunwari lang, walang pakialam sa atin niya, kunwari sinampal yung tambay si Ate Tricia niya. Asar ka lang, di ba? Paano kung ang sinampal si Ryzen? Nakakaawa naman yung bata, di ba? Gaganti ka lang, mabubuhayan ka ng loob doon. Pinagtatanggol kahit ng Diyos yung mga inosente. Paulit-ulit po yan sa Bible. Amen? Kahit yung mga unbeliever eh. Sinasabi ko lang dito, yun ang prinsipyo sa salita ng Diyos, pagtatanggol ka niya. At sa panahon, sa tagpo na to, talagang alam niya, patay na siya biglang. Yun, naalala si Micah and then si Uriah. Ngayon, pagkumparahin natin itong dalawang to. Ang maganda kay kay Micah, hindi nga siya pinatay. Kaya si Uriah, the same message din yung finish niya, katulad ni Micah at ni Jeremiah. Anong problema? Nung siya ay hinabol na, natakot siya. Nakita niyo yun? Ito. So yan, against the city then, they prophesied against the city. But when Jehoiakim the king, with all his might, ito, medyo recent lang to. So hinabol siya, gusto siyang patayin, narinig niya, natakot siya, tumakbo siya. Samantalang dapat nagtiwala na siya sa Diyos. Tulad Jeremiah, di ba? Hinuli niya ako, sige, may mangyayari. Nung siya'y tumakas, lalo siya napatay. So another lesson dito, minsan, kung sino yung mga takot, yan lalong paparusahan ng Diyos. Imagine mo dalawang lingkod ng Diyos, matapat. Kaso nung nagka-persecution na, nanatili itong isa tumakbo. Bumaligtad. Okay, kung sa pastor, preacher, biglang iniba yung mensahe, may mga ganyang example. No, dati galit din sa bakla, ay hindi, sorry. Mali pala ako dati. Biglang bumaliktad, hindi mo alam kung bakit. Diba? Mawawala ng support, di natin alam kung ano man dahilan. So anong gagawin ng Diyos doon? Kahit naglingkod siya dati, kahit tama siya dati, bumaliktad siya. Anong nangyari kay Uriah? Patay. Ligtas naman kaso patay. Gusto mo ba ganon? Kaya gusto ko sabihin, nandito ka na rin lang, maglingkod ka na sa Diyos, tuloy-tuloyin mo na.
Kasi pag hindi mo tuloy-tuloy, imagine mo na ano yung magiging thought sa'yo ng Diyos. Nakakatisod to, patayin ko na lang. Di ba lang yung sasabi siya, ang hirap minsan bumalik sa church pag ikaw ay, di ba? Pwede pa rin ha, hindi ko sasabing mali yan. Ang ganda nga, bumalik ka, di ba? Backslide ka, balik. Pero hindi ganun kadali. Depende nga rin sa'yo. Ngayon tayo, aalalayan naman ikaw eh. Di ba? Alalayan ka naman eh. Baka humble ka rin sa Diyos, tsaka sa church. Amen? Amen. Ngayon, patay. Tapusin na natin. Kaya, tapos na. Ngayon, may binanggit na pangalan dito. I believe, kanina, ngayon dito lang siya minention eh. So, parang nangyayari, ang pinaka-leader pala dito is kasi marami nang ang galit kay Jeremiah and then tumayo nga na itong mga elders, di ba, iba. So, ano mangyayari doon? Sa Senado, di ba? Botohan na yan. Patay o hindi? Patay, hindi. You deserve to die. Hindi. Ganyan din yung mensahe ng iba eh. So, itong taong to, kahit di sikat to, ano na? Ahikam, the son of Shaphan. Yan, tandaan nyo yan. So, kinomed siya ng Diyos dito. Bakit? Kasi nanatili siya kay Jeremiah. Sabi dito, they should not give him to the hand of the people to put him to death. Ibig sabihin, siya yung pumigil. Gusto na siyang patayin ng mga taong iba. Hindi pwede yan. Siya yung nagtanggol kay Jeremiah. Sana ganun tayo, no? Una, para tayong Jeremiah, matapang, kumpleto, malinaw mensahe, sumunod sa Diyos, hindi siya natakot, kumpleto, dineliver niya, sumunod, hindi, nagtiwala sa Diyos. Ano ang mangyayari? Na-deliver. Pero maganda rin yung patutuo ni Ahikam. Kung tayo yung nakita natin, pagtanggol natin, hayaan ba nating, di ba? Nga, wala, pinagkakaisa nyo na nga si Prince, ikaw man, pwede ka namang gawin, bayaan mo sila. Hindi ganon. Amen? Yung reward dito sa langit, si Ahikam. Huwag kayo mapahig ng ganon. At di natin nasabi ako, minsan, hindi natin alam eh. Ano mangyayari in the future? Eh, naranasan na nga natin, iba, wala pa kasi kayo dito ng pandemic. May literal, di ba? Dahil, alam mo yun eh. Nagsasabi raw dito. Ba't sila nagme-meeting dyan? Virus nga eh. Eh sila takot, tayo hindi. Minsan yung ibang tao, pag nakita lang ibang tao, hindi takot. Nagagalit yan. Kasi tinatamaan sila. Alam niyo ba yun? Kahit saan po yan. Kaya pag nag-soul winning tayo, iba dyan, ako convict. Iba naman, naasar. Doon iba naman, ako convict, tama yung ginagawa nyo. Salamat, tama naman talaga. Kaya nga ginagawa eh. Pero iba dyan, hindi maintindihan ang gagawin. Ayun, so gustong pasarado to. Subukan nyo. Hindi ka na gano'n. Pero yun na nga yun. Kasi nanandigan tayo eh. Ano ngayon? Hindi kayo na lang huwag na kayo lumabas. Takot pala kayo eh. Alala ko kahit may mga pastor din pong gano'n. Natakot. Ahikam ka ba? Jeremiah ka ba? Eh pastor talaga minsan yun nga, i-develop mo yan. Yung tapang, nade-develop yan pag nagtitiwala ka sa Diyos. Tapos nakita mo, ganun lang pala yun eh. Diba? May paano-ano pa sila eh. Ganito gagawin sa'yo, ganito gagawin. Hindi naman nangyari. Kasi nasa tama ka eh. So lalo kang tatapang, lalo kang magtitiwala sa Diyos. Kaya sumunod ka, sa soul winning lang ganun. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng laging tatanggi. Hindi yan. Again, last Saturday, ganun. Ilang tumanggi sa atin? Halos lahat. Isa dito. Busy, naglalaban. Makailan-ilan kami, tuloy-tuloy na. Ganun lang. Tiwala sa Diyos. Gusto niya yan, gawain niya yan. Medyo na tayo ng linggo. Amen? So, mali yung desisyon ko na. But anyway, para sa inyo na rin yan. Hindi ko alam eh. Nag-exaggerate yung bagyo. Ano bandang tanghali, ang biro, mali yata ako. Tawarin tayo ng Panginoon. Pero, next time. Amen. So, anong title natin? Diminish not a word. Kaya, again, babasahin niyo yung salita ng Diyos. Paano mong i-preach yan, hindi mo alam. Hindi ko naman gustong i-diminish, kaso hindi mo alam eh. So, paano yan? So, alamin mo muna,
Magtiwala ka sa Diyos, totoo lahat yan. Okay, totoo yan. I-preach mo, lahat. So, ganun din habang nag-aaral tayo dito. Huwag ka mag-focus lang. Gusto ko lang, pastor, sa mga kulto lang. Soul winning lang gusto ko. Sa mga, lahat yan. Kaya lahat yan, iniikot natin yung mga topics natin dito. Walang hindi importante dyan. Amen. Kaya wala din kayong pipiling service. Naku, yung Thursday, gano'n na naman ang kwento niyan eh. Paparusahan sila, gano'n lang naman yan eh. Inaatid ng Thursday. Gano'n ba? Meron pa rin mga unique na topics sa Thursday eh. Kahit Jeremiah yan eh. Iba, iniiwasan yan eh. Tawa ko kay Eugene, sinabi niya ano. Sabi niya, mag-ano tayo? Naku, mahirap yung major puppet. Kasi gano'n sinasabi sa kanila eh, subukan mo. Hindi naman mahirap, paano may mahirap? English lang yan eh. Ligtas ka naman, gagabayan ka na lang yan. Amen? So yun. Paano pag nagalit sila? Di galit. Mali ka ba pag nagalit sila? Lagi? Hindi naman, di ba? Minsan, minsan hindi. Yan. Siguraduhin mo yung tamang mensahe mo. Pag nagalit sila, basta yung bang sa bakla, sabihin ko ba yun? Lalo na, sa panahon natin ngayon, lalo dapat. Amen. Yung mga nakikisasaw na nga sila dyan eh. Sino ba si J.K. Rowling? Kung alam mo yung may author ng Harry Potter, alam mo sino preacher eh. O iniunahan na nga tayo, dapat tayo lalo yung may Bible tayo eh. Siya, opinion niya lang yun eh. Tapos witchcraft din naman yung niya. So tayo may karapatan tayo lalo dyan. So again, ang mensahe lang, diminish not the word. Pag sinabi na salita ng Diyos, tama yan. Okay? Yan ang battery ko. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Check. Lord, check. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Kita namin yung patutuo ni Jeremiah, yung lingkod ng Inoon. Nakita namin ang matapangan niya, Lord. Tiwala niya sa Lord kaya siya matapang. Dahil siya nagtiwala. Pinangako niya in the first place. Sinabi niya na rin na huwag siya mga takot sa mga muka, sa mga kasalubong niya, mga galit, Panginoon. I pray. Ganun din kami, Panginoon. Ihandaan niyo po kami. Bigyan kong talino, especially. At of course, may mga time na kailangan nag-decide, na sumunod kami, magtiwala kami sa inyo, Lord. Doon na mapapakita kung yung kapangyarihan niyo. I pray na tiwala kami sa inyo, Panginoon. At deliver niyo rin kami, Panginoon. Ligtas. Naman ang babato ng kaaway sa amin. Panginoon, yung mga nangihina, Panginoon, galalayan din namin na, Panginoon. Especially yung mga sumusunod talaga sa inyo. Ito po yung pinapakita niyo sa amin na pagpapalain niyo, lalong matututo, tatalino, tatapang. Yung mga kapatid namin medyo mahina, Panginoon. Nawa, hindi naman kami magpatisod, Lord. Hindi namin sila awayin kung ano man. Hindi na kami papahinto. Hindi kami lalong mag-withhold dahil lang galit sila, tampo sila. Panginoon, kayo po masunod. Akayin niyo sa tamang daan. Yung mga kalugod sa inyo, Panginoon. Tawagan kami sa kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen.